there are mentors and counselors na pwede makatulong sa'yo or sa atin na ipag-pray yung future natin. Hi guys! Welcome to Sparking Soda Podcast. We're gonna talk about life. And dahil ngayon ay month of February, which means we are celebrating the Heart's Day. Kaso nga lang tapos na siya. So, yung month naman na to, pinagdiriwang natin. It's all about love. So, we're gonna talk about love and we're gonna talk about the life of single people and how to enjoy the season of singleness. So, let's start. So, guys, sobrang tagal ko na nang huli akong nakapag-upload. And I'm just want to upload this kind of video lalo na month ng February, which is love month, and I want to specifically talk about singleness and how to enjoy life, especially if you are going through this season. Matagal ka man nang hindi nakakaroon ng relationship, or you are kakatapos mo lang sa recent relationship mo, or you're just enjoying life, or you're a career woman, or nag-aaral ka pa, career woman or career man, or nag-aaral ka pa, study first. So I make 5 pointers how to enjoy your season of singleness. So, pag-usapan natin. Una is involved with the right circle. So, sino ba yung mga right circle natin? Una, syempre, yung family natin, which is our immediate family. Malaking tulong na i-build natin muna yung relationship natin sa ating pamilya. Kasi malaking tulong yon, especially pag nagkaroon ka na ng sariling relationship. And of course, syempre dadating din naman sa time na magkakaroon ka din sa sariling pamilya. So, involving your life inside your family gives you a lot of experience, and dito mo talaga mararanasan na magkaroon ng maraming patience. Maging mabait, be understandable, because you do not know what is going on through everyone's life. So, maganda na involve natin talaga yung sarili natin sa pamilya natin, because sooner or later magagamit din natin yung pag may sarili ng time po. Next is being in the right circle of friends. Para sa akin, especially ngayon na nasa singleness ako, napaka laking part ng pagkakaroon ng mga tamang tao, lalo na yung pamilya mo at mga kaibigan mo. Kasi na-enjoy mo talaga yung buhay ng pagiging single. Nakakagala kayo, pwede silang pumunta sa bahay niyo, mga kaibigan mo. Na-enjoy mo yung hindi mo kailangang magpaalam, nagagawa mo yung mga bagay-bagay. And yung mga goals mo sa buhay, malaking tulong din yung support ng mga kaibigan. Kasi marami ka din matututunan sa kanila. Sa akin kasi naging inspiration ko yung mga kaibigan ko through this season of singleness. Kasi nakikita ko sila kung paano sila nag-grow sa buhay nila. So, ako naman, bilang kaibigan nila, sinusuportahan ko sila. And ganun din naman sila sa akin. Vice versa. Kaya parang minsan naipapaisip ako na kailangan pa ba ng relationship na romantic kung nakukuha ko naman yung mga bagay na yun sa mga kaibigan ko. Pero syempre, dadating at dadating din naman yung panahon na kailangan din naman natin na may kasama tayo sa buhay. Tsaka gusto din naman natin magkaroon ng sarili ng pamilya. Kaya nga sabi nila, mas maganda daw kung yung magiging future husband or wife mo is among your circle of friends or mutual friend. Syempre, ibig sabihin nun, may same interest kayo, same mindset. Ganun. Kaya yun. And also, be involved in your church or
sa community mo, may mga organizations na natulong sa ibang tao. Ayan. Kaya ko sinabing church kasi there are mentors and counselors na pwede makatulong sa'yo or sa atin na ipag-pray yung future natin. And ngayon naman, in the present time, pwede tayong humingi sa kanila ng tulong, mga advices, hindi lang tungkol sa relationship or sa singleness, kundi sa lahat ng aspect, sa career man yan, spiritual life mo, emotional mo, mental mo, lahat. Sobrang malaking tulong sila. Sila yung mga, kung sa school may guidance counselor, sila yung mga guidance na yung nag-guide sa atin. Siyempre, ang pinakauna nating guide, di ba, si Lord. And, because nga, binigyan ni Lord ng authority yung mga taong to sa church, ng mga mentors natin. Napakalaking tulong nila sa buhay natin. Kaya, yun yung mga circles na pinapanatili ko, and I hope na ganun din yung maranasan nyo or mapunta din kayo sa mga ganun. Siyempre, it is a decision din naman. It's always a choice na mamili kung sino yung sasamahan natin. Kaya, choose wisely. So, next naman ay number 2, get yourself in shape. So, pag sinabi kong get yourself in shape, hindi lang po physically. Syempre, mahalaga na maging healthy tayo, especially hindi naman tayo pabata. Di ba? Hindi naman tayo pabata. Ayan. So, kailangan lagi tayong physically fit, healthy diet, exercise, and kasama na din dun sa get yourself in shape yung pagkakaroon ng stability sa finances. Dahil nga, it is the season of singleness. So, marami ka pang time para makapag-ipon. Lalo na sa future goals mo. Kung gusto mo magkaroon ng sariling bahay, sariling kotse. At soon, pag gusto mo nang bumuo ng pamilya, at least, in shape ka. Hindi kayong ano yung tawag nila? Isang kahit isang tuka ba yun? Basta yun. Mahirap kasi, sa totoo lang. Especially, katulad namin na hindi naman kami ganun din kayaman. Naranasan din namin kumain ng kanin na may asin lang. And, yun. So, napakahirap talaga kung wala ka din pagpaplano pagdating sa finances mo. You need to be in shape. You need to save up. Kailangan mo din planuhin. Kasi, sabi nga nila pag pumasok kasi sa relationship, hindi mo naman iniisip na, ay, magbe-break kami nito. Siyempre, isipin mo, makakasama mo na din yan, yung taong yan in the long term. In your whole lifetime. So, maganda talaga na pinagpaplanuhan na natin. In short goals and long period of goals. Tama ba? Short time goals and long time goals. Nahirapan eh. And next din naman, get yourself in shape emotionally. So, I am so guilty about being not shape emotionally. Lalo na may mga mood swings ako. And yun yung mga bagay na sabi ko, lagi ko sinasabi sa sarili ko na kailangan ko muna maging tamang tao bago ko makahanap ng taong tama para sa akin. Kasi nga sabi nga doon sa meme na nabasa ko, sabi nga, minsan daw si Lord, hindi daw tayo nilalayo sa hindi naman sa hindi tayo pero minsan hindi daw tayo nagkakaroon ng relationship dahil nilalayo tayo ni Lord sa maling tao. Minsan daw tayo yung maling tao, kaya nilalayo ni Lord yung mga tamang tao para sa atin. So, ang realization ko, ang reflection ko doon, oo nga no, minsan ako din pala yung toxic. Hindi lang pala laging sinisisi natin yung ibang tao. Dapat din, nagre-reflect din tayo sa sarili natin. So, I always remind myself to be
the right person muna bago ko mahanap yung tamang tao para sa kanya. Diba? Dapat yun yung una natin pinagpipray eh. Lord, maging tamang tao ko. Hindi lang para sa makikilala ko in the future, pero dapat doon sa mga tao na sa paligid ko na, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, and syempre para sa sarili ko, and para kay Lord. Diba? Nakakahiya naman, no? Papakilala tayo ni Lord sa tamang tao, tapos tayo pala eh. Sasayangin lang natin yun, kasi nga, hindi tayo okay. So, amen. And next is to get yourself in shape spiritually. Especially, pag pumasok na tayo sa relationship. Dapat panatiliin pa rin natin yung relationship natin kay Lord. Kasi sabi nga, God is love. And si Lord yung mismong love and source ng love. So, how can we give others the love kung tayo mismo hindi okay? Hindi tayo spiritually okay. Dapat si Lord muna, i-keep natin yung deep relationship natin kay Lord. Continue to pray, continue to serve, continue to worship the Lord, continue to make devotional journals, pagbasa ng Bible, yan, and other stuffs na nakaka-glorify kay Lord. Kaya yun, always get yourself in shape in those types of areas in life. And pangatlo is, syempre, paano mo nga ba naman ma-enjoy din yung singleness, no? Syempre, find a hobby. Especially sa mga nag-aaral. Alam nga namang aral tayo ng aral. And sa mga nagtatrabaho, alam nga namang trabaho lang tayo ng trabaho, diba? Syempre, kailangan din natin mag-enjoy. Kung gusto mong maging in shape, pwede kang maghanap ng hobby about sports. Pwede kang mag-badminton, volleyball, any types of sports. Sa tingin mo, mag-enjoy ka. Ganon din naman kung gusto mo mentally maging in shape. Find your hobby na, example, pagbabasa ng libro, pagbabasa ng Bible, listening to podcast. Ako, napakahilig ko makinig ng podcast. Though nawala yung pagiging hilig ko naman sa pagbabasa ng libro na about about life. Pero napakahilig ko naman magbasa ng webtoon tsaka ng anime. Nag-enjoy naman ako. It is a part of entertainment. So, and I'm also learning naman. Alam nga magbasa ako, tapos wala akong natutunan. Diba? And basta find a hobby. If you want to crochet, if you want to draw, to swim, to write poems or a book, anything na gusto mong gawin na hindi mo nagawa dati, lalo kung dating nasa in a relationship ka, tapos hindi mo nagagawa yun kasi na-busy ka na dun, yung oras mo nandun na, hindi mo na fulfill yung sarili mo. Start doing it. And for those who been single all this time, pwede ka din naman maghanap ng iba pang hobbies na pwede mag-idagdag. Diba? New skills. Sabi nga, diba, pag every year, dapat may na-acquire tayong bagong skills. Ayan, idagdag natin yung sagot natin. And pang-apat, how to enjoy your season of singleness is while waiting, let us serve. Let us serve people, let us serve God. Alam natin hindi madali kasi nga alam natin mas maraming sakripisyo. Pero napakadami natin matutunan while we are serving God and His people, because sooner or later we're gonna serve our own families, and it is really tiring but satisfying and so worth it. So ngayon pa lang, if kaya naman natin na effort natin, ng time natin, ng finances natin makatulong mag-serve sa ibang tao, do it. And I am also very, ako yung antag dito, very relatable siya sa akin kasi fruit ako ng pag-serve ng mga magulang ko. Fruit ako ng pag-serve ng ibang tao. So, we know that dadating yung panahon na yung lahat ng mga bagay na nilabas natin, mga efforts natin,
kayamanan man natin, yung possessions man natin, babalik at babalik yan eh. Kasi si Lord naman, lagi siyang nakatingin sa kanyang mga tao, and sooner or later, He will give the reward na para sa atin talaga. Siguro hindi lang ito yung tamang timing, pero dadating at dadating yung time. Ibabalik at ibabalik ni Lord lahat ng sinacrifice natin, lahat ng binigay natin sa Kanya. Kasi God is so fair, and He's a rewarding God. He is so merciful. He is so graceful. So, God is so generous. Ayan. So, while waiting, serve. And panglima, which is my last point, is feel right and complete in the Lord. So, parang katulad lang na sinabi ko kanina. Diba? Dapat maging tamang tao muna ako. Maging tamang tao muna tayo. Para sa sarili natin, para kay Lord, para sa mga tao sa paligid natin. So, always do what is right and practice to do right, even it means doing alone. But we know that we'll never be alone pag ginagawa natin tama, kasi nandiyan naman si Lord. And maging complete tayo kay Lord, kasi wala namang ibang kukumpleto sa atin kundi si Lord lang. So, short testimony na. Sa sobrang tagal ko na din naging single, lagi kong iniisip na parang may kulang sa buhay ko, na baka ito lang yung pagkakaroon ng relationship na pwede mong fulfill sa buhay ko, kasi nga lagi parang may kulang. Pero when I start serving the Lord and binuhos ko yung time ko sa ibang bagay bukod doon, kasi it's a small part of my life, ganyan lang siya, hindi naman talaga sobrang liit, pero maliit lang naman siyang porsyento ng buhay ko. Hindi naman siya kabuuan, kasi ako, si Hana, anak ako, nag-i-estudyante ako, ngayon nagtatrabaho ako, isa akong teacher, and patuloy na naghahanap ng trabaho para makatulong sa pamilya. I'm also a worshiper, a minister, a multimedia. Ano pa ba? Maraming bumubuo sa akin eh. And number one na bumubuo sa akin is si Lord. So, I don't need anyone to fulfill me, because God already completes me. And though may mga part minsan, syempre, napapatanong ka talaga kay Lord, or you are in doubt. Nasa ganung season tayo minsan. Pero laging nire-remind ako ni Lord. Lagi tayo nire-remind ni Lord na lagi siya nandyan. Tsaka siya lang naman yung kailangan natin. Kasi pag kumpleto na tayo kay Lord, may mga dumating mga tao, may umalis mga tao, kumpleto pa rin tayo, buo pa rin tayo. Hindi tayo masisira. And that makes us wonderful people, or wonderful person. And God will soon reward all those things na nakikita niya mabuti sa atin. Ibabalik at ibabalikin ni Lord. Kaya we know that our ending will not be a sad ending or tragic ending, but it will always be forever joy, never ending love from God. We know that our story will always be fulfilling, satisfying, happy, joyous, because we have the Lord in our lives. So that's all for my topic today, to how to enjoy our season of singleness. So thank you sa lahat na nakikinig, and I hope mas gumanda pa yung yung production na to. So I'm always praying and hoping na marami din makapakinig. So maraming salamat sa wisdom na binigay ni Lord. Though yung mga words ko, diba, hindi naman siya sobrang clear, hindi siya sobrang smooth, pero napakagaling ni Lord, kasi hindi ako gantong tao pag nasa harapan ako ng ibang tao.
Sobrang introvert ko talaga, pero napaka-lupit talaga ni Lord. Thank you kay Lord sa wisdom. Thank you kay Lord sa lahat na nakikinig, and I pray na ibigay ni Lord lahat ng desires ng inyong puso, and I pray na dumating na yung mga blessings na hinihintay nyo in this year of 2024, which is open doors of opportunity and blessing. And I pray, Lord, na maging tamang tao kami para sa ibang tao, para sa sarili din po namin. Maraming salamat po. Gabayan niyo po kami. Ingatan. In Jesus' name I pray. Amen. Bye-bye guys. Thank you for watching and listening to Sparkling Soda Podcast. Paalam.